Bahay niyo dito, te? Opo, ito. Anong oras ba nag-umpisa yung sunog, te? Alas 12? Madaling araw? Tutulog lang namin yung anak ko. Sunog daw. Saan po ba banda dito nagsimula yung ano daw? Sa puno. Parang dito eh. Dito? Parang sa ito to. Diyan, yung may ano na yung bato na yun. Parang diyan namin nakita nung paglabas namin, diyan na nag-aapoy. Talagang dito kayo sa likod pa? Oh, bali, parang kami ang dead end nitong nung De La Puente. Tapos iba yung dito sa Amelia naman kasi sarado po, dead end kami. Pagkagising ko nung anak ko, sabi niya may sunog. Siyempre katutulog lang namin. Nataranta ko, labasan po kami lahat. Paglabas namin, sabi ko kasi sunog, tingin namin, ang laki na. Pagbalik namin, wala na po kami na ano kasi hindi na namin mabitbit yung lumakas na. Ang bilis po, basta napakabilis ng sunog. Yun, pagkano, wala na. Di na kaya, sana babalikan namin. Di na po kaya. Di na kayang talaga ito. Talagang parang ano nangyari po eh. Pero importante din na safe kayong lahat. Kasi yung gamit pwede namang palitan eh. Yung buhay, yung mahalaga, hindi naman mapapalitan. Nakalabas naman po kami lahat. Good morning mga kababayan, welcome back dito sa Copars Vlog. At ngayong umaga ay nandito tayo sa Sampaloc, Manila mga kababayan, no, sa M. De La Puente Street, na kung saan meron pong nangyaring sunog kaya ng madaling araw, July 2, 2025. At samahan niyo po ako mga kababayan, natin pong silipin itong aftermath no, ng sunog kanilang madaling araw dito sa Sampaloc, Manila. Po sila dito sa pagkumpuni ng pwede pang mapakinabangan mga kababayan na gamit. Dito tayo mga kababayan sa looban. So ito yung likod na bahagi. Grabe. Mapok dito. Yan, umuusok pa nga dito. Binabasa nila ng tubig mga kababayan, or binuhusan ng tubig. Kasi meron pang apoy sa ilalim. Pati doon, ayan, binuhusan ko ng tubig ni kuya. Kasi may mga umusok-usok pa. Dito naman, ayun oh, malakas pa yung usok doon. Ano ba natin ito? Ano? Leka ko, leka ko. Daming damit na nasunog mga kababayan, no?
yan. Bahay niyo dito, te? Opo, ito. Anong oras ba nag-umpisa yung sunog, te? Alas 12? Madaling araw? Katulog lang namin yung anak ko. May sunog daw. Saan po ba banda dito nagsimula yung ano Asa daw? yung puno. Parang dito eh. Dito? Parang side na to. Diyan. Yung may ano na yung bato na yun. Parang diyan namin nakita nung paglabas namin. Diyan na nag-aapoy. Talagang dito kayo sa likod pa. Oh, bali, parang kami ang dead end. Oo. Nitong no, De La Puente. Tapos iba yung dito sa Amelia naman. Kasi sarado po eh, dead end kami. Iba yung dyan. Tapos iba po yung sa likod. Ngayon na yun. Basta nung pagkagising po ng anak ko, sabi niya may sunog. Siyempre katutulog lang namin. Nataratak na labasan po kami lahat. Paglabas namin, sabi ko kasi sunog tingin namin. Ang laki na. Pagbalik namin, wala na po kami na ano kasi hindi na namin Mabit-bit yung... lumakas na. Ang bilis po. Basta napakabilis ng sunog. Grabe. Pag ano namin wala na. Saan yung daan nyo, te? Kasi dito sa unahan nyo yung May sunog. daan na, hindi. Dito po yun sa ano. Dito? Parang dito sa kanila nang galing. Sa side ng dito sa may looban sa kabila sa Amelia. De La Puente po kami. May daanan kami. Meron dito sa kabila. O dito po palabas kami. Diyan may daanan kami. Iba po yung way nila dito. Diyan po yan sa Meron ding Amelia. way doon sa kabila. O yan sa kanila. Diyan na sa likod. Parang dalawang ano to eh. Harap at likod. Tapos iyan po. Halos malaki yan dyan. Amelia po ang daan nila lahat. Tapos kami dyan. Dito ito. Parang kami dead end ito. Puro dyan po kami sa De La Puente. Yun, pagkano, wala na. Di na kaya, sana babalikan namin. Di na po kaya. Di na kayang talaga yung apoy. Di na namin, wala na kami na isalba po. Ayan, dito lahat ang gamit namin. Wala po talaga kahit isa. So kanina, te, pumunta si Yorme dito. Opo, si Rame po to, sabi niya, babalikan niya po daw kami. Sabi ko po, Mayor, kailangan po namin talaga. Ganun po, sabi niya. Nangako naman po si Mayor eh, nababalikan niya daw po kami dito. Kailangan nyo talaga ng ayuda. Sabi ko, ang ano nung pag ano namin sa kanya, pa-welcome namin, sunog agad. Wala naman po may gusto nun eh. Sino ba naman may gusto? Kuya, tingnan mo naman, na-wash out kami lahat sa isang iglap. 47 years na po ako. Dito ako pinanganak. Ngayon lang po Ngayon mo lang na-experience na may sunog. 47 years old. Yung meron noon, dati doon lang, hindi siya naka-apekto sa amin, apula. Yung meron dito, naapula naman agad po. Ngayon po talaga wala. Ang bilis. Talagang parang hindi na ano nangyari po eh. Pero importante din na safe kayong lahat. Oo naman po. Kasi yung gamit pwede namang palitan eh. Yung buhay yung mahalaga, hindi naman Yung mapapalitan. nakalabas naman po kami lahat. Pati yung mga bata. Safe naman po lahat. Oo, kami nakakabayad ng mga utang namin eh. Ito pa. Hindi namin alam. Sa kalsada po siguro. At ganon. Grabe talaga pag may ganitong sunog. Saan po kayo, kuya? Anong pangalan mo, ma'am? Christina po. Si Ma'am Christina. So, isa lang, mga ilang bahay to dito, ma'am? Sa tingin nyo? Marami po kami dito kasi ano to parang ito sa De La Puente, ito sa kabila sa Amelia, bali Dalawang kalye to. Opo. Balang corner to, no? Corner. Yung po Fermesa, De La Puente. Pero along De La Puente naman lang naman talaga to. Yan po ang pinaka parang ano namin. Landmark, ganun? Landmark yung simbahan po, San Roque Parish Church. Wala po eh. Kuryente Sabi ba? nila, Or kuryente daw po. kuryente? Hindi rin namin alam. Baka jumper ba? Ano? Mga ganun? May narinig rin kami, jumper. Kami, legal naman po yung kuryente namin, 3 week. May kanya-kanya po kami sa meter. Kasi usually Wala yung naman po, banda doon sa Tondo, yung mga jumper kasi yung dahilan nila eh. po sa kanila. Pero kami, kahit paano, may sarili naman po kami kontador. 3 kontador namin po. Tubig, meron din naman po kami kahit paano. Hindi namin alam, sa kanila nagsimula eh. Ulat na lang kami, ayan na. Nagkagano na. Wala na po kami magawa.
Pero good thing nandito na si Yorme kanina. Opo, nakita niya na po yung status namin. Alam niya na kung anong gagawin. Kaya po, pinuntahan niya kagad kami. Papasalamat kami. Na umano kagad po siya sa amin. Bumaba po kagad po siya sa amin. Kaya advance po yung pasasalamat namin. Kumbaga, inaano po namin na nagpapasalamat po at binabaan niya po agad-agad po kami dito sa lugar namin po. Nakita niya po agad po yung sitwasyon namin, ganun po. At inaasam po namin, sinabi niya babalikan niya po kami. Yung po pinangako niya kanina, babalikan niya po kami. Sana po. Ayan. So yun naman talaga yung ano ni Yorme, bilis kilos yung ano niya. Totoo naman po yun, yun nga po yung nakakatuwa sa kanya, hindi po siya natutulog lalo't ganyan. Yung pong ano si kay Yorme, may isang salita na hindi niya sinisira po. Ayan, ma'am, salamat ma'am at sana makabangon ulit kayo dito sa trahedya, no, na nasunog yung bahay nyo. Pero okay lang yan kasi importante safe naman kayong lahat. Po, yun naman pong Kasi yung mga gamit pwede namang palitan yan eh. Nga lang mahirap talaga mag-umpisa pero tuloy-tuloy lang talaga ang buhay natin. Totoo naman po yung huwag tayo mawalang pag-asa. Andyan po siya, pagsubok lang yan. Babalik niya rin, siguro may dahilan naman po talaga yan. Opo. Ma'am, salamat ma'am ha. Thank you. So andito mga kababayan yung kanilang pansamantalang titirhan. Naka po dito modular tent. So dito muna sila. At meron na rin pwedeng program dito mga kababayan na ginawa ang taga Manila Development Social Welfare or MDSW. Ayan, so nag-feeding program na po sila dito. Bigay ng mga lugaw sa mga residenteng nasunugan. At ayan, no. Ito yung kanilang tent muna. Ang bilis ng Department of Social Welfare. So sila agad dito. So magkadikit lang pala ito mga kaubayan sa terminal ng Victory Liner dito sa Sampaloc, Manila. Ayan, magkadikit lang. Ayan, so yun po mga kababayan yung ating update dito po sa Sampaloc, Manila sa nangyaring sunog kaninang madaling araw. Ayan. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please don't forget to subscribe po dito sa Kopars Vlog. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.